Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Uwan at sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito. Base sa pinakahuling datos, nakita ang sentro nito sa layong 280 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gustiness na 115 kilometers per hour. Nasa severe tropical storm category pa rin ito at malakas pa rin ho itong bagyo. Samantala ang kanyang movement ay north-northeastward at 10 kilometers per hour at kung makikita nga po natin, nasa labas po ng ating area of responsibility ang kanyang sentro. Pero bahagi ng kanyang diametro ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng northwestern section ng Northern Luzon. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1. Yung trough nito ni Bagyong Uwan patuloy din nagdudulot ng maulap na papawrin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region maging sa Cordillera Administrative Region. At base na nga po sa track na ipinalabas po nating 5 a.m. bulletin, makikita nga po natin na sa mga nakalipas na oras ay northeastward o pahilagang silangan na ang kanyang pagkilos. So, tinatahak pa rin nito ang pa-northeastward o pahilagang silangan na direction at most likely ngayong umaga o mamayang hapon ay pwede po itong mag-re-entry o ine-expect natin ang re-entry nito sa ating area of responsibility. Papasok kung itong muli sa ating PAR and then ine-expect natin magla-landfall ito sa southwestern section ng Taiwan. Ibig sabihin, most likely sa mga susunod na oras at susunod nating bulletin, posible po na may signal pa rin tayo o meron pa rin tayong lugar na kung saan ay may signal number 1 pa rin dahil maaari pa rin mahagip ng diametro ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So ayun, generally, northwestward ang kanyang magiging movement. Magla-landfall po ito sa southwestern portion ng Taiwan. And then mag-emerge siya dito sa Ryukyu Islands hanggang sa makalabas po siya ng ating area of responsibility. At dahil nga po magla-landfall ito sa landmass ng Taiwan, ine-expect natin sa mga susunod na oras at araw ay unti-unti din ho itong hihina hanggang sa maging remnant low pressure area na lamang po ito paglabas ng ating area of responsibility. So patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng pag-asa ukol dito sa bagyo dahil as I mentioned po, meron pa rin mga lugar na itataas pa rin natin ang tropical cyclone wind signal number 1 kahit na ito ay papalayo na po ng ating area of responsibility. Depende po sa magiging proximity niya at depende sa kung saan po yung magiging hagip ng ilang bahagi niyang kanyang diametro. Samantala, signal number 1 pa rin ngayon as of 5 a.m. bulletin sa Batanes, sa Babuyan Islands, particular host dito sa mga isla ng Calayan, Dalupiri at Fuga. Sa northwestern portion naman ng Ilocos Norte ay nakataas din ang signal number 1 sa mga municipalities ng Burgos, Bangi, Pasukin, Dumalneg at maging sa Pagudpud. So sa mga nabanggit nating lugar, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Hindi pa rin po pwedeng maging kumbaga relax dahil may mga pag-ulan pa rin na pwedeng maranasan doon at pagbugso po ng hangin. Pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng umabot hanggang sa 61 kilometers per hour. So ibig sabihin present pa rin ang hazards dito sa mga lugar na ito kung kaya't ingat pa rin po tayo, maging vigilant pa rin at maging alerto sa ating kapaligiran. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga paminsang-minsang pagbugso po ng hangin. Ang mga lugar na yan ay dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at maging sa Isabela. Sa araw po na yan o for today po yan. And then for tomorrow, posible pa rin ang mga gusty winds dito sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Kaya ingat pa rin ho ang ating abiso. Samantala sa ating pagtayo ng panahon, magiging masungit pa rin ang panahon sa Batanes, sa ilang bahagi ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte dahil pa rin kay Bagyong Uwan, direktang epekto pa rin ito ng bagyo. Samantala yung trough ng Bagyong Uwan ay magdudulot pa rin ng maulap na papawrin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog sa Ilocos Region o sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region at maging sa Cordillera Administrative Region.
region. Samantalang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay improved weather ang mararanasan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin. Mababa po yung tsansa ng malawakang pag-ulan. Pwede lamang ho o may tsansa lamang ng mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Meron pa rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa Batanes, Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte. Ito po kasi yung lugar na talagang affected pa po ng bagyo at expected po natin na maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Kaya hanggat maaari ay hindi pa rin ho ina-advise o nire-recommendang pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, ang sunset natin, ang sunrise natin for today is 5:56 in the morning at ang sunset natin mamaya ay sa ganap po na alas 5:25 ng hapon.